Ang sabi po ni VP Sara, for nearly a decade, talaga naman pong ito na daw yung ipinapalabas po ninyong storya. Mula 2016 hanggang 2026, nothing in his narrative has changed. Ang pinagbago lamang daw po ay yung makinarya dahil kumbaga binaback upan na daw po kayo ng sitting president. Ano po ang komento nyo dito, sir? Alam niyo yung kanyang denial is neither here nor there, ano? Kasi general denial 'yan at wala yang value compared dun sa mga overwhelming evidence na naipakita. Dapat ang pag-refute niya nitong mga ebidensya na naipresenta kahapon ay magpirma siya ng waiver niya at bank waiver niya para sa ganun i-disprove niya na hindi totoo yan. Okay? Yun lang po yan. Kaya hinahayaan natin yan. She can say those political statements pero it will not change anything. At tama naman siya. 10 years, kung tinutulak ito, hindi ako nagbago, hindi nga niya to hinarap ever. Di ba? Kasi alam niya na totoo po yung hawak po namin na ebidensya. Pero ang isa rin po niyang ipinupunto, Senator, yun daw kasing mga ganito, hindi naman daw talaga sa bangko inilalagay, sa maleta. Bakit? Bakit siya nag-withdraw? Base dun sa AMLAC noong 2016, simula nung nilabas ko ito, ingat na ingat sila doon. Bakit, saan na ba to? So, ibig sabihin, sa maleta rin niya nilagay yung sa kanya. Bumabalik sa kanya yung mga ganyang assertions niya . Pero, ito yan, maliwanag, base sa AMLAC, 6.7 billion yung mga inflows and outflows niya. Base naman doon sa mga dokumento na naipresent ko, 2.4 billion pesos ang laman nung joint account niya with Digong Duterte. At itong mga dokumentong naipasa ko ay randomly kinounter-check kahapon at ito ay kinonfirm ng AMLAC mismo. So, yun. Pangatlong allegation ko is yung pagtanggap nila na 181 million pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy na hindi nila maitanggi ito dahil manager's check sa pangalan nila. At again, kinonfirm din ng AMLAC yung tatlong natanggap na pera ni Sara Duterte, iyon ay kinumpirma lahat ng AMLAC. So, therefore, talagang lahat po ito ay totoo.